Ito ang Bugang River, ang tinaguriang pinakamalinis na ilog sa buong Pilipinas. Nagbibigay ito ng supply na tubig na inumin sa mahigit 3,000 residente dito sa Pandan, Antique. Sa linaw nito, kitang-kita ang ilalim. At ang mga isdang lumalangoy. Dahil protektado ng mga taga rito ang ilog, makakaasa ang mga taga-Pandan na may supply sila ng tubig sa susunod pang mga taon. Sa linis ng tubig sa Bugang River, maaaring direktang uminom sa ilang parte nito. Sinasabi na noong panahon ng mga Kastila, lahat ng ilog sa buong Pilipinas ganito kalinis, pati na ang ilog Pasig. Ngayon, malayong alaala na lang ang malilinis na ilog kagaya ng sa Bugang. Kaya't ang makapunta rito ay parang paglalakbay na rin sa nakalipas. Pero para sa mga residente ng Pandan, ang Bugang River ay isang biyaya ng kalikasan na nais nilang protektahan sa mahabang panahon. Dahil alam nilang hindi lahat ng lugar ay sagana sa tubig. Ang isla ng Sitangkay sa Tawi-Tawi, ang pinakadulong isla ng Pilipinas. Napapalibutan man ng tubig ang buong isla. Kapos sila sa inumin. Ang tanging pinanggagalingan ng tubig tabang sa lugar ay ang langit. Sa ulan sila nakaasa para mabuhay. Kakarating lang ng tubig kalakal mula sa kabilang isla matapos ang mahigit 1 oras na paglalakbay gamit ang bangka. Padaan ang kaublot. Si Amad ang namumuno sa isa sa mga tinatawag na pondohan o mga grupo ng bahay na nakatirik sa ibabaw ng dagat. Ito, kapag may bumibili ho, ito ang binibenta namin. Isang galon, 30 pesos ho. Para yung pambawi namin sa mga gasolin, gastos. Sa wakas, makakabili na si Lolo. Dahil ang pamilya ni Lolo Memek, makakakain lang kapag may tubig na silang pangsaing. Oy! Saan mo tumad ka? Bang tinggan siya nak kuilin banandal dua kali ini tawaru dasu. Bagi depan di tenaan padahal sekali posisi bisa kalung lo. Nah. Ya enggak mah.
Narga na rin. Maging ang Bonggao Tawi-Tawi na dihamak na mas malaking isla kumpara sa Sitangkay, problemado rin sa tubig. Kaya nililimit namin yung pag-extract nito dahil pag once na over-extract, papasok na yung alat. So once papasok yung alat, hindi na natin magamit yung the only source we have in Bonggao. Isang taon ang posibleng deadline ng Bonggao para makahanap ng pagkukunan ng fresh water kung masobrahan ang pagkuha ng tubig sa ilalim ng lupa. Ngayon, ang Tawi-Tawi ang isa sa mga probinsyang kinikilalang may problema sa tubig. Pero darating raw ang panahon na ang tubig ay magiging problema nating lahat. Ayon sa Philippine Water Monitor ng World Bank, sa taong 2025 ay maharap tayo sa isang freshwater crisis. Pero wala pa man ng 2025, may mga lugar kung saan hinahanap na at hinuhukay ang pagkukunan ng inumin. Sa Barangay Ilihan Norte sa Tubigon, Bohol, naghahanda ang ilang kalalakihan para matiyak na sapat ang supply ng tubig sa kanilang lugar. Guring magkikita-kita sina Kapitan Rick at ang kanyang mga nasasakupan para matugunan ang lumalaking pangangailangan ng kanilang barangay. Nakita po kasi taon-taon palaging dumadami yung populasyon ng barangay namin. Kaya hindi maabutan yung iba ng tubig, kaya naisipan namin na magawa ng ibang source. Sa wakas, napadaloy rin ang tubig na magbibigay buhay sa barangay.